Princesa City, Philippines. Ito ang 88.7 Radyo Bandera Palawan. Napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan sa pamamagitan ng mga Radyo Bandera Station. 107.1 Radyo Bandera Nara, 96.9 Radyo Bandera Quezon, 104.3 Radyo Bandera Rizal, 89.5 Radyo Bandera Brooks Point, 94.5 Radyo Bandera Rio Tuba Batarasa, 98.9 Radyo Bandera Cuyo, 93.9 Radyo Bandera Rojas, 107.1 Radyo Bandera San Vicente at 88.7 Radyo Bandera Coron. Mga balitang bago at totoo sa bayang mapapanood sa Bandera News TV Channel 38. Radyo Bandera Network, pinakarespetado sa news and current affairs. Basta radyo at telebisyon, ibandera mo! Ang mga nagbabaga at mga maiinit na malita. Bandera Reports! Bandera Reports! Morning Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Morning Edition. And now, here's your anchorman, Bandera Reports Morning Edition. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Mabuhay Pilipinas! Mga kabandera, umaga ngayon ng Huwebes. Yan maaga pa tayong umiindak-hindak. Ika-29 sa buwan ng Oktubre, mga kabandera, taong 2020. Live tayong napapakinggan sa buong lalawigan po ng Palawan, mula sa bayan ng Coron hanggang sa bayan po ng Batarasa, at syempre sa pamamagitan po yan ng ating mga Radyo Bandera News FM Relay Station. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabandera, live po tayo, Bandera News TV. Yan ho ay sa Channel 40, mga local antenna po natin. Taasan lang natin ang korte. Kung wala tayong makuhang tubo, gumamit tayo ng kawayan. At sa atin din hong 88.7 Radyo Bandera News FM Puerto Princesa. Sa atin pong mga official Facebook account, yung dalawa nating account, mga kabandera, mga mahilig magbabad sa social media, mga walang radyo, yung mga walang telebisyon, talaga naman. Pero mayroon naman tayong data. Hanapin nyo lang ho, Bandera News TV Philippines at yung Radyo Bandera Philippines. Yung dalawang account na yan, sumatotal, meron tayong 680,000 followers. Talaga naman. Nangunguna po yan sa lahat ng mga media entity dito po sa lalawigan po ng Palawan. Yung amin din pong YouTube channel, pakipuntahan ho, pakipindot yung like, pakipindot yung subscribe, at syempre huwag kakalimutang i-hit yung notification bell para mas maging updated po tayo sa mga balitang ipinapost ng amin hong himpilan sa buong maghapon, mga kabandera. Yung mga programa ng umaga, mga tanghali, uploaded na yan. Programa ng tanghali, uploaded na ho yan pagdating ng hapon. At yung programa ng hapon, uploaded po yan pagdating ho ng gabi, mga kaibigan. Okay, sa ngalan pa rin ng ating mga kasamahan dito ho sa punong himpilan ng Radyo Bandera Puerto Princesa, Banderang Bong Nimenyo at si Kabanderang Ken Dancil, sa bahaging technical, radyo at telebisyon. Sa ngalan din po ng aming news director,
Kabanderang Michelle Orindain at Station Manager Carlo La Rosa. Ako po ang inyong lingkod, Kabanderang Paul Henderson. Mga kaibigan, update lang po tayo sa bagyo na nakalipas. May lumilipas. Siyempre, pag may lumipas, may darating. Kabanderang Bong. Mga kaibigan, nakalipas na si Bagyong Quinta. Pero tulad ng sinabi natin, parang pag-ibig lang yan. Kapag may umalis, may darating. Ito, update po natin mga kabandera. Sige. Ito po, bagyong tatawaging Rolly. Tuluyan na pong nakapasok ng Philippine Area of Responsibility. Isa pang potensyal na bagyo. Posible ring mabuo sa mga susunod po na araw. Patuloy po na kumikilos. Papasok ng Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo sa Pacific Ocean na nananatiling nagbabantang dumaan sa Southern Luzon ngayong paparating na weekend. Yung nakikita ho ninyo sa ating satellite image. Napanatili ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour at pagbugsong umaabot sa 85 kilometers per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour at huling namataan sa layong 1,745 east ng Kasiguran, Aurora. Bukas ay naasahang lalakas na ito bilang tropical storm category at bibigyan ng international name na Goni. Base sa wind forecast map at iba't ibang weather agencies ay nananatiling mataas ang tsansang maglandfall sa Bicol region. Posible sa linggo, araw mismo ng Undas, November 1 mga kabandera. Bilang typhoon category at inaasahang maghapon itong tatawid mga kabandera bago inaasahang daraan naman sa Calabarzon. Malapit sa Metro Manila at posibleng lumabas ng kalupaan ng Cavite, Bataan, Zambales area. Pagsapit naman ng Lunes, madaling araw na inaasahang magdudulot ng mas malakas na pag-ulan at hangin na dala ng bagyo na maaaring sundan pa ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Nakarelate ako dito, Kabanderang Bong, sa NDRRMC. Sa ngayon ay pinapayuhang paghandaan na ito ng mga residentes sa mga lugar na direktang daraanan ng sirkulasyon ng bagyo, lalo na sa Metro Manila, Bicol Region, Central Luzon at sa iba pang lugar sa Southern Luzon na nauna ng sinalanta ng nagdaang bagyong Quinta, habang may 3 araw pa bago ang pagdating ng nasabing bagyo. Samantala, patuloy ring binabantayan ng isa pang malawak na low pressure area. Kita mo, hindi pa nakakarating, Kabanderang Bong, may parating pa ulit sa Pacific Ocean dahil mataas na ang tsansang maging ganap na bagyo ito sa loob ng 2 araw. At inaasahang papasok rin ng Philippine Area of Responsibility yung napapanood ninyo. 3 yan. Si Quinta nakalabas na, papasok naman si Goni. Tapos ito pa, may isa pa. Si Goni, ito si Rolly. Tapos may isa pang nabuo, nananatili ang tsansang maging isang super typhoon. Bago tuluyang maglandfall sa bahagi ng Cagayan, Isabela area sa susunod na linggo, November 5. Papasok ng November 1 yung isa naman papasok din ng November 5. Tatawagin namang bagyong Shoni ito ng Pag-asa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay patuloy na babantayan ang magiging development nito sa mga susunod na araw dahil sa posible pang mga pagbabago sa magiging lakas. At habang papalapit sa bansa, paghandaan din po ito. Patuloy namang humihina habang nananalasa sa Vietnam at sa Laos. Ang ngayon isang severe tropical storm na lamang na si Bagyong Quinta matapos maglandfall kanina sa Central Vietnam. Patuloy pa rin magmamonitor sa iba pang mga update mga kabandera. Kaugnay po yan sa mga sama ng panahon sa mga susunod na
araw. Morning. Ating oras, alas 5:09 ng umaga. Umpisahan na po nating ikutin, mga kabandera, yung atin pong lalawigan. Kahapon naggaling tayo dun sa pasadahan lang natin ng konti habang maaga pa. Galing tayo sa bahay ni Robert Frost ba yun? Oo, nakaharap natin yung kanyang asawa, Kabanderang Bong. Actually, may pinaglalaban daw sila. Tama yung kanyang pinaglalaban, pero mali yung pamamaraan na kanyang ginawa, mga kaibigan. Ayon ito sa kanyang asawa dahil nga nang agaw ng mikropono imbis na makiusap sa management. Aminado naman yung mag-asawa na may mali silang nagawa. Kaya lang daw nandyan na sa social media, nag-trending na. May mga abogado ho sila. Si Attorney Gakot, Attorney Tagle, Attorney Rocamora, tsaka si Attorney Cruzat, Kabanderang Bong. Yan yung abogado nila. Magsasampa rin sila, posibleng magsampa rin ng kaso. Pag-aaralan daw ng mga abogado nila kung ano yung mga posibleng maisampang kaso. Kasama yung mga bashers sa kakasuhan. Kabanderang Bong. Yung mga bashers, kasama ho yan, titignan ng mga abogado nila kung sino-sino yung mga pwede may potensyal na masampahan daw ng kaso. Pati yung pamunuan ng Country Blue. Pero syempre, ganun din sa kabilang panig. Magsasampa rin sila ng kaso, syempre, trespassing daw sa bihon ng Country Blue. Walang pamunuan ng Country Blue. Okay! Ay, nako, Kabanderang Bong, puro na lang tayo sampahan. Sampahan tayo. Sampahan ng kaso. Puntahan natin muna yung bayan po ng Brooks Point. Naka-standby si Kabanderang Lourdes, ika-13 Farm Youth Achievement Congress ng 4th Club Organization matagumpay na naisagawa sa bayan ng Brooks Point. Detalye ng balita ng Kabanderang Lourdes. Maki-update din tayo dito sa sementeryo at saka sa panahon nila kung kumusta naman pagtapos ng bagyong Kinta. Kabanderang Lourdes, good morning. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Pool. Magandang matagumpay na naisagawa ang 13th Farm Youth Achievement Contest ng 4H Club Federation ng Brooks Point na may tema strengthening 4H organization and accepting new challenge in new normal. Isinagawa ang nasabing programa sa Brooks Point Convention Center na dinaluhan ni Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, Councilor Jamie Jane Lee, Chairman Committee on Agriculture, Councilor Idra Lacandaso at SK Federation Honorable J. Mart Lainggi. Dumalo din sa programa si Mr. Renato Ibacosa, Municipal Agriculturist ng nasabing bayan. Nasa 120 ang dumalo sa nasabing programa. Iba't ibang outdoor contest ang isang isinagawa at tumanghal din ng iba't ibang awardee. Tinanghal bilang Outstanding Young Leader at Excellence in Leadership Award si Honorable SK Chairman Moncler Miguelio ng Barangay Kalasagin at Outstanding 4H Organization naman ang Barangay Uring-Uring sa 4H Club sa pangunguna ni Ginoong Rasid Dalman. Mula sa Radyo Bandera Brooks Point, Gloria Sandides, para sa pinakalispitado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Kabanderang Lore, mayad nga timplano. Yes, Kabanderang Paul, magandang umaga. Ay, Brooks Point. Ngayon ba ay huling araw din dyan, di ba? Sa bayan ng Brooks Point, yung mga pwedeng dumalaw sa mga sementeryo? Actually, Kabanderang Paul, kahapon ang huling araw ang maibabang executive order ng Brooks Point at dito sa pagdalaw sa pampublikong sementeryo maging sa pribadong sementeryo ng bayan ng Brooks Point. Nasunod ba ito, Kabanderang Lori? Kahapon mangilan-ngilan din ang dumalo doon sa pampublikong sementeryo maging sa pribado na obserbahan natin, Kabanderang Pool, gawa ng ibinaba itong executive order ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ay nagsimula ito nung nakaraang Oktubre 15. Okay. So, paunti-unti, araw-araw ay may dumadagsa naman na tao kasi naaayon ito sa alphabetical kung anong litra ang
yumao, yun ang unang araw, yun ang magbibisita. So, limitado naman ito kabanderang pool. So, ngayong araw ay ayon sa mga enforcer na ating nakapanayang kahapon ay magsisimula silang magbabantay dahil ngayong araw ay simula ngayong araw hanggang Nobyembre 4 ay isasara ang sementeryo dito sa bayan. Okay. Maraming salamat, Kabanderang Lori. Maraming salamat. Magandang umaga. Balik sa iyo. Bandera Live Report. Good morning. Good morning. Alas 5:15 ng umaga. Mga kabandera, magandang umaga sa mga babatiin natin, mga papangalanan natin ngayon. Mga maaga pang nagpapa-shoutout. Alam nyo, obligasyon nyo ha. Pag nabanggit ko pangalan nyo, share agad. Okay. Good morning kay kabanderang Arvel Hidalgo, Jonah Baradero Juben, Lilay Trocino Bernaldo, Chris June Estrada Areniego, Lilma Bautista, Marilyn Kidong Salazar, Ronald Mahinay, Jake Corolio Sabaulan, Lea Ania, Rowena Siladan, Dadula Sani, Antonio Octavio Dogomeo Jr., Alin talaga, hindi Arlin, Dagaraga Santino, John Baticalos, Alejandro Maflex, at si Lilma Bautista. O yan, 15 kayo. 15 share yung gusto nating makita. Puntahan natin mga kaibigan yung bayan po ng Taytay. Ilang pampublikong sementeryo sa bayan ng Taytay hindi papayagang maglinis o pumunta ngayong araw. Detalye ng balitang yan. Kabanderang Leo Umadle ng Radyo Bandera Taytay. Si Bandera Modong. Bandera Live Report. Magandang umaga sa kapatilang po ilang mga pampublikong sementeryo ang ipinagbabawal na ngayon. Araw ito na magpunta o maglinis ngayon sa utusan na inilabas ng munisipyo ng Taytay number 7 ito. Ayon sa MPS Taytay na nagtawid sila ng mga pulisan para magbabantay sa mga ilang mga pampublikong sementeryo kasama ang Municipal Task Force anti-COVID-19. Samantala, mula kahapon, nagsimula lang mangyayari ang ilang mga residente sa iba't ibang barangay ng sakupan ng bayan Taytay, maging sa mga barangay ng kanilang pamantulon sa Niki at Pantulan. Ayon sa informasyon na ipinapot ng system, mula ngayong araw na ito hanggang sa mga susunod na araw, patuloy ang gagawing pag-iikot ng Pinting Taytay at iba pang mga ahensya para alamin ang mga nangyari sa nasabing lugar. Mula dito sa Radyo Bandera Taytay, Leo Umadli para sa pinaka-hospital First Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Leo Umadle, mga kabandera, live mula po dyan sa Radyo Bandera Taytay. Magandang umaga kay Anita Robio Balyadares, Fernando Cruz, Lilma Bautista. Ayan, yung mga humahabol para mag-share. Mercy Muralion, Jonah Baradero Juben. Okay, done sharing na daw. Salamat kay Arvel Hidalgo. Good morning, Sir Paul. Pabati naman, happy birthday to my brother-in-law, Kuya Eli Rayoso. Maraming salamat. Si, nagpapabate, si Lilay Trocino Bernaldo. Actually, suking-suki ito eh. Mga pangalan na makita lang natin, alam na natin. Puntahan natin yung bayan ng Rizal. Hold. Napuktol daw, napuktol. Alas 5:19 ng umaga. Good morning, Kabanderang Paul. Pa-shoutout dito kami. Okay, dito kami sa Hapit Anay, sa Dagumboy, sina Ate Inday Jovelyn at Marimar. God bless. O Marimar, God bless. And good health. Okay, si Kabanderang J. Gamelo, programang pangkalusugan sa bayan ng Rizal, nagpapatuloy. Kabanderang J. Magbanwa Gamelo, good morning. Bandera Live Report.
Kabanderang J. Yes, Kabanderang Paul, Kabanderang Tuloy ang complementary immunization activity at mga programang pangkasugan ng Municipal Health Office Vital o mga nila sa rabing isang pagkakas ng ito ay makuna naman sa polio at ilan. Particular sa mga batang may edad 0 to 59 months. Ang kailangan pa Medyo hindi ko alam kung sinasakal si Kabanderang J o ano. Kabanderang J, pasuyo lang, labas ka muna ng CR. Kabanderang J. O kaya buksan mo yung bintana mo dyan sa CR. Okay, Kabanderang J, good morning. Bandera Live Report. Okay, ito muna, yung nasa line number 5. Puntahan muna natin yung bayan ng Coron, si Kabanderang Glo, Bernabe Arguelles. Pambayad at Catholic Cemetery. Good morning. Pambayan. Alaga naman, Bakit pambayad yung nakasulat dito? Good morning. Pambayan at Catholic Cemetery sa Coron. Mahigpit na babantayan ng mga barangay tanod simula ngayong araw at seminar naman, orientation on barangay anti-violence against women and children na isagawa ng RTC Branch 163. Detalye ng balitang yan, Kabanderang Glo Arguelles ng Radyo Bandera Coron, Bandera Muday. Bandera Live Report. Yes, good morning, Kabanderang Paul. Good morning sa lahat ng ating mga kababayan. Mahigpit na babantayan at pagbabantay ang isasagawa ng mga barangay tanod na punasan ng mga pampubliko at pribadong Campo Santo dito sa Coron. Simula ngayong araw na ito hanggang November 4, 2020. Layo nito na mapigilan ang pagpasok sa mga himlayan upang makapaglinis at makapagtirik ng kandila sa mga punto ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kahapon, sa pagkipag-ugnayan ng bandera kay Mayor Marjo Reyes na dumalo din sa isinagawa orientation seminar on barangay justice violence against women and their children. Sa initiative naman ng RTC Branch 163 sa panguna ni Honorable Presiding Judge Arnel Cesar, sinabi nito na iiwasan ng bawat isang Coronians na magtungo ngayon dahil 2 weeks pa lang Kabanderang Paul ay nai-announce na bawal magtungo sa tambayan ng publiko sa mga Campo Santo simula ng October 29 hanggang November 4. At na-abiding citizen naman ang ating mga kababayan dito sa bayan ng Coron. Inaasahan ni Mayor Marjo na wala namang mag-violate ngayon dahil ito ay hindi niya kautosan, kundi kautosan ito ng National Interagency Task Force at yun na lang din ang sumusunod ngayon ng bayan ng Coron. At maayos naman yung mga himlayan dito at tulad na laing namin sinasabi, dati nakatiwangwang at kita-kita yung mga nicho sa daan sa Catholic Cemetery ngayon ay may bakod na ito, sementado at may pintura na din, may gate. Ang pambayang himlayan naman na dati ay merong ilang mga letter na nasira, ngayon ay kompleto na, napinturahan na din. At ang kagandahan nito, yung hinihiling ng aming mga kababayan dito na magkaroon ng extension, ang pambayang himlayan, ay meron na rin ngayong ongoing na itinatayong extension dito sa may Siklo Dinastan, sakop ng Barangay Poblacion 5. So inaasahan na ngayon yung mga tanod na rin sa Barangay Poblacion 5, Barangay Poblacion 1 at Barangay Poblacion 4 ay magpapalit-palit na mag-duty para mabantayan ang mga papasok sa pambayang himlayan. Sa ibang balita naman, naging maayos kahapon ang isinagawang isang araw na orientation seminar on Barangay Justice, Violence Against Women and Their Children Act or Republic Act 9262, Child Abuse Law RA 7610 at Community Service under Republic Act 11362. At isinagawa ito sa sala ng RTC Branch 163 dito sa Coron. Naging mga spokesperson dito si SB Lucio Rios Cabantoy, Chairman ng Committee on Women and Family. Naimbitahan din si Honorable Christian Palangka. At ang naging mga speaker dito ay sina Atty. Jocelyn Pomera, Atty. Mary Andy Marie Gundon at Atty.
Bethel Faith Bironio, at maging si Judge Leia Mendoza, Executive Judge ng Rojas, Palawan, presiding judge ng RTC Bus 164 Rojas, Palawan. Ito ay, at maging si Judge Arnel Cesar, ay kanya ding binanggit ang katarungang pambarangay. Layo nito na maipaalam sa mga punong barangay na maraming mga kaso na nangyayari sa kanilang mga barangay bilang the smallest units of the society ay dapat na re-resolve na nila sa barangay level pa lang at hindi na dapat na isasampa pa sa mga korte. So yan ang mga impormasyon at ito'y dinaluhan ng mga punong barangay mula sa dapat ay 23 barangays pero parang 4 na barangay lang sa island barangay ang hindi nakadalo dito at inaasahan na magiging produktibo ito na i-apply ng mga punong barangay sa kanilang mga nasasakupan at malaking tulong din ito sa mga korte na limitado lang ang bilang particular dito sa bayan ng Coron at sa Calamianes, Trapov Island. Yan ang report mula dito sa Coron, Ruben Abaygualias para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat Kabanderang Glo Arguelles, mga kabandera, live mula po dyan sa bayan po ng Coron. Magandang umaga muna kay Ma'am Grace Catena, si Tit Saguno. Good morning. Sino pa ba to? Fernando Cruz, Raj Giro, Rowena Siladan, magandang umaga. Glenn Escora Dumangog, si Ray Sansky, Lea Aniar. Yan, yung mga humahabol, pakihabol na rin yung inyong share, ha, mga kabandera, yung mga humahabol na yan. Good morning. Alas 5:26 ng umaga, mga kaibigan. Good morning. Good morning. Good morning. Kahapon pinagtibay ng Korte Suprema, mga kaibigan, na yung pakikiapid o yung pakikipa, ano bang tawag dito, yung mga taksil na asawa, Kabanderang Bong, yung mga may kabit, ito ay isa ng pasok na ito sa psychological abuse sa mga kababaihan. Pwede na kayong masampahan ng kaso kahit makita lang kayong may kabit. Mga kabandera, pinagtibay. Kumbaga, kung dati, pwede naman na din talaga dati. Pero hindi ganun ka talaga naman, no? Ang laki ng multa, may 25,000 plus may kulong pa. Lalo ngayon yung maano kasi ito sa kumbaga masyadong maraming mga provision sa loob ng RA 9262. So naisama pa ito yung mga taksil na asawa. Yan, sigurado ngayon talagang may kalalagyan na kayo, konti na lang talaga kaming mga matitino ngayon Alas 5:28 ng umaga. Line number line number 3. Okay. Babalikan ko si Gamelo. Okay, so si Kabanderan J. Gamelo. Magandang umaga, Kabanderan J. Bandera Live Report. Good morning. Wala talaga. Iba talaga ang ngayon ng Rizal. Oo, mga kaibigan. Good morning. Pa-shout out, idol. Watching kami dito ngayon sa Boracay. Oy, talaga naman si Jay Corolio sa Baulan, Good morning, idol. Lagi nakikinig umaga-umaga. Umaga-umaga. Araw-araw siguro. Umaga-umaga talaga, Daduli Hasani. Ayan. Eto pa. Good morning, mga kabandera, watching from Malaybalay City, Bukidnon. Basta radyo, ibandera mo, amping. Always, si Antonio Octibad Dogomio Jr. Shout out yung pamilya ko sa Brooks Point, Bautista family.
Lagi nakikinig yung mamang ko ng bandera from Lilma Bautista. Okay, alas 5:29 ng umaga. Mga kaibigan, hanap buhay muna tayo. Oras hatid sa atin ng Nature's Medics, mga kabandera. Center for Alternative Medicine. Siyempre, kapag nais nating magpa-check up, maka-avail ng libreng konsultasyon, dapat pumunta kayo dito sa punong himpilan ng Radyo Bandera, Puerto Princesa. Sa kanto lang ho ito ng Rojas Street, Rizal Avenue. Okay? Hanapin niyo po si Doc Glenn Sanico. Magsuot ng face mask at magsuot ng face shield. Nature's Medics Center for Alternative Medicine. Magbabalik po ang Bandera Reports Morning Edition. Bandera Reports! Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang... Noon pa man, subok na ang galing ng honey dahil sa napakaraming pwedeng paggamitan nito. Ang antioxidant properties nito at mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan ay iilan lamang sa mga benepisyong makukuha natin mula sa honey. Kaya't subukan ang natural at purong honey. Ito, ang Linga Pure Honey. Siniguradong puro upang makapagbigay din ng purong benepisyo sa atin. Sa bawat pagbili natin ng Linga Pure Honey, makakatulong tayo sa mga katutubong Batak at Tagbanwa na ang tanging hanap buhay ay ang pangunguhan ng pulot sa Barangay Napsan, Barangay Tagabinit at Barangay Concepcion sa Puerto Princesa para siguradong natural at puro. Dito na tayo sa Linga Pure Honey. 300 pesos for 300 ml and 400 pesos for 400 ml is the suggested retail price. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas po sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera Gerald Gales. Basta radyo, i-bandera mo! Wow! Mas masarap! Trabungko Salabat Pure Ginger Tea. Mas masarap ang gising sa umaga kung iinom ka ng Trabungko Salabat. Trabungko Salabat nakatutulong upang mawala ang panlalamig ng katawan, kabag, pananakit ng tiyan, mabisang lunas sa diarrhea, pagkahilo, pananakit ng ulo, nakakapagpababa ng cholesterol level, tatanggalin ang mga harmful toxins sa inyong katawan at higit sa lahat, pangpatanggal ng stress at iba pang uri ng karamdaman. Trabungko Salabat. Wala nang hihigit pa sa sarap. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Kalbo!
Kalbo. Kinukutya ka ba o kinakansawan dahil kalbo ka? May solusyon na sa iyong problema. Alkalife Hair Grower. Produkto ng Nature's Medic. Alkalife Hair Grower. Sprayhan lamang ang bahagi ng iyong ulo na kalbo pagkatapos maligo sa umaga. I-massage mo ng 2 hanggang 3 minuto at hayaan lamang huwag banlawan. 3 linggo hanggang 1 buwan. Siguradong may tutubo ng buhok. Hindi ka natatawaging kalbo. Alkalife Hair Grower. Ang original Alkalife Hair Grower ay mabibili lamang sa lahat ng outlet ng Nature's Medic. Mag-ingat sa imitasyon. Alkalife Hair Grower. Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pang-medikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Nandito kami ngayon upang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang Morita Shipping Lines Incorporated ay mamimigay ng 400 bags na food packs sa mga barangay po na aming mapupuntahan. Kami pong taga-Barangay Bagong Sikat. Kami po ay napapasalamat sa inyong tulong sa amin. Marami pong natutulungan sa amin, lalong-lalong na po yung mga nangangailangan. Sa taga Morita Shipping Lines, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong ayuda. Sa panahon ngayon, dito natin makikita ang pagmamalasakit at pagdadamayan ng bawat isa. Oh no! X500. Ako si Carmencita Santos, gumagamit ng DTX 4 months na. Ang na-observe ko, kuminis yung aking kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement.
naging okay. TTX 500. TTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. TTX 500. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, ibandera mo! Santon Plus Herbal Capsule. Bayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Good morning! Bandera Reports Morning Edition. Mga kabandera, welcome back sa ating palatuntunan, Bandera Reports Morning Edition, alas 5:41 ng umaga. Umaga, mga kabandera. Good morning muna sa mga nakatutok pa rin, yung mga nakatutok pa rin sa ating programa. Si Kent Ian Lim, Evelyn Gonzalez, good morning. Si Rose Galas, Arlene Bitala, Badon Masail, si Joselito Requioma Perez. Sabi ni Lil Bautista, yan, kabit pa more. Si Mercedes Guangco Tibar. Gandang umaga sa inyo dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, lalo na sa mga taga-Jacana. Yung mga taga-Barangay Apurawan, si Kapitan Danilo Cortez. Sana okay na po kayo ngayon, Kapitan. Kahapon kasi nasugod sa ospital. Pero okay na rin yata sa mga oras na ito. Dasal-dasal lang. Mga taga-bayan ng Aburlan, magandang umaga. Puntahan na natin, mga kabandera, yung mga balita mula sa labas ng impilan. Kabanderang Spark Sasi ng Radyo Bandera Nara, milyong halaga na napinsalang mga bangkang pangisda. Iniwan po yan ni Bagyong Quinta sa bayan ng Nara. Detalye ng balita, kabanderang Spark Sasi, ibandera mo. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul. Pagkamat ay maaliwanag ng panahon dito sa bayan ng Nara, subalit napakas pa rin ang pinsalang iniwan ng Bagyong Quinta sa agrikultura, lalo na sa mga kabuhayan ng ilang mga mangingisda, matapos nga dalawa sa mga malaking bangkang pangisda ang nalubog sa kasagsagan ng hangin ng ulan noong nanlalapa ang bagyo. Ilan nga sa mga pinalubog nitong mga bangka sa may bahagi ng baybayin sakop ng Purok Borbon, Barangay Palacan 1, na pagmamayari ni na Jennifer Topas at Barok Magallanes, na sa pagdaya halos sa abot ng kalating milyong piso bawat isa. Kabilang na dito ang mga makina at kagamitan sa kabuuan aabot ng 1 milyong piso.
maaaring matagalan po bago maisaayos ang mga bangsang pangisda dahil kakailangan pa nito ng malaking halaga. Samantala sa iba pang kaganapan, inaasahan na isinara na sa publiko ang mga pangunahing sementeryo dito sa Nara ngayong araw. Sa inlabas na utosan ng LGU at base na rin sa guidelines ng IETF, mula October 29 hanggang November 4, wala nang papayagan pa na pumasok sa pampribado at pampublikong sementeryo ngayong araw hanggang sa nabanggit na pitsa. Magtatagal rin ng mga otoridad na siya nga magbabantay sa mga entry point ng sementeryo upang matiyak na wala nang makakapasok pang mga dalaw. Subalit muli naman itong bubuksan sa publiko sa November 5 para naman sa mga nais pa rin dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Yan muna ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara. Part natin para sa pinakarespetado sa News in Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Spark Sasi, mga kabandera, live mula po dyan sa bayan ng Nara. Puntahan natin, mga kabandera, yung bayan po ng Rojas, si Kabanderang Japet Disaka. Mga basurang iniwan ng mga bumisita sa sementeryo at nagpapalibing. Problema ngayon ng barangay. Detalye ng balita, Kabanderang Japet Disaka ng Radyo Bandera Rojas, ibandera mo. Bandera Live Report. Good morning, Kabanderang Paul. Problema pa rin ngayon ang pamunuan ng Barangay 1 sa bayan ng Rojas. Ang mga basurang nagkalat sa sementeryo na iniwan di umano ng mga nagpakalibing at pumabisita sa sementeryo. Kwento ng mga residente na katiyak malapit sa Rojas Public Cemetery. Nagpapusya na lang silang linisin ang labas ng sementeryo para sa mga basurang nagkalat mula sa loob ng himlayan. Ayon naman sa presidente ng Burok na nakakasaw sa naturang sementeryo na tumanggi ng pangalanan matagaletong problema ng barangay, na tutuloy na iting dito ay iniwan ng mga basura yung mga pinagkainan na nakikibing at kumakalat ito hanggang sa labas ng sementeryo. Naglagay na rin naman sila ng temporary na rin mumultahan na ang sinmang tatapon ng basura sa lugar. Kung saan din na paliwala lang ito ng karamihan na magkalap na mga ito sa lugar na pamalaan na sana'y maglagay ng mga taong sila na magbalansay at magbimintina na kalinisan sa loob at labas ng sementeryo. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Japet Disaka, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, Kabanderang Japet Disaka, mga kabandera, live mula po dyan sa bayan po ng Rojas. Alas 5:47 ng umaga. Realiza Bombales Kabar, good morning, from Quezon daw, watching siya. Rebecca Debaudin, Doy Bitoy, Ken Ian Lim. Okay, puntahan muna natin yung bayan ng Quezon. Kabanderang Kaiser Gomez, pag-iigpit sa Quezon Public Cemetery ngayong araw, kasado na. Detalye ng balita, Kabanderang Kaiser Gomez, ibandera mo. Bandera Live Report. Kasado na simula ngayong araw ang mahigpit na pagbabantay sa ilan pang mga sementeryo dito sa munisipyo ng Quezon. Sa panayam ng news team kay Kapitan Leonard Vincent Ayod ng Barangay Alfonso 13 na nakakasakop sa Quezon Public Cemetery, isang grupo yung kanilang binuo dito sa mismong poblasyon. Kabilang dyan ng mga barangay officials, mga barangay tanod at ilang miyembro ng PNP. Sila ang magsisilbing bantay para pagbawalan ng sinumang individual na papasok sa sementeryo. Mababatid simula ngayong araw hanggang Nobyembre 4, bawal ang bisita, pribado man o pampublikong sementeryo. Kasunod na rin ng naging kautusan ng Interagency Task Force. Samantala pagsapit ay 5 ng Nobyembre bago pa ulit sila papayagang bumisita, pero dapat ay nasa 30% lamang na kapasidad ang maaaring pumasok sa sementeryo para maipatupad pa rin ang mga minimum health protocol upang maiwasan ang posibleng pagkahawa-hawa ng publiko sa pinakabang sakit na COVID-19. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, Kaiser Gomez, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Good morning.
Alright! Mga kabandera, yan na po naging kalipunan ng ating pagbabalita ngayong umaga po ng Huwebes. Ika-29 sa buwan ng Oktubre, taong 2020. Susunod na ang programa, Bandera Balita ngayon, ni Kabanderan Louie La Rosa at si Kabanderan Gerald Gales. Abangan ho ninyo yung mga mainit na usapin na bumabalot sa loob at labas ng lalawigan ng Palawan, mga kaibigan. Yung mga issue, yung kaugnay dito sa nawala tuloy ako, Kabanderang Ken. Yung German National na nang-agaw ng mikropono doon sa Country Bloom. Talaga naman sa ngalan pa rin ng buong puwersa ng Bandera News Philippines Incorporated. Nakasama natin sa bahaging teknikal, radyo at telebisyon, si Kabanderang Bong Nimenyo at si Kabanderang Ken Dancil. Si Kabanderang Michelle Orinday naman, ang atin pong news director. Nawala na talaga ako. Station Manager Louie La Rosa. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Kabanderang Paul Henderson. Wag ho kayong aalis. Chutomate kudasay. Mga kabandera, nag-iwan po tayo ng isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ohio gozaimasu, Pilipinas. Bandera Reports